pangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo, kahit munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today, laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy-to-remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno,
kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yan sa itong oras, 9 minutos gikan sa alas 8 sa buntag. Visaya. Welcome sa itong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Diin kami maghatod kaninyo sa mga nagunang balita dinhi sa Rehiyon 8. Sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Oret, o ba nato sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Yes, kao ba nato sa Master Control, Kuya Rito Cabales, o nga ito nga intern sa Southern Leyte State University. Yes, good morning. Adlaw nga Miyerkules mga higala, 11 nga adlaw sa buwan sa Abril. Yes, kumusta man ang inyong unang adlaw sa buwan sa Abril mga higala? Hopefully nga nasa maayo nga kahimtang. We take note na ha nga parang adlaw very prone karon sa pagpangilad kay kining gitawag nila nga April Fool's Day. So basin og dunay mga magjaga-jaga diha. Amping-amping. Oy, pahinumdom nato sa ato nga publiko. Kinis hingpit gyud ning pahinumdom no sa ato nga Bureau of Fire Protection o BFP. Panahon sa mga emerhensya, kining sunog, mga respondihonon. Please ayaw in town mo pagjaga-jaga ni ini. Matod pa sa ato nga BFP Fire Marshal diha sa Masin, mamahimo kamo nga kasuhan no kung mag-prank man gani mo nga wala sa lugar pinakaro nga adlaw nga April Fool's Day. Yes, also Miyerkules Santo sab karon para sa ato nga mga deboto nga Katoliko. Dato nga pahinumdom nga kasagaran sa ato nga mga opisina sa government offices. Naalaman sa half day ang opisina karon. So make sure nga kung daw na mo'y mga importante nga transaksyon, lakwa na karong buntag pa lang. Yes, of course, sa ato nga kauban, sa ato nga paghatod sa mga naguna nga kalambuan karong adlaw.
Ya sa DYES sa Radyo Pilipinas Borongan, we have ati Sok Caberya. O diha sa Philippine Information Agency. Oh, we have Ma'am Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. And sa DYDC, we have Sir Glody Kayunda sa DYOG Kalbayog. Dili pa na to sure kung kinsa ang ilahang host, ito nga makauban this morning. Yes, bueno, ning punto ha. Ato nga panginanuhon ang mga updates ato nga kauban this morning. Ato unahon ngadto sa Borongan City. Pinaagi ka nga Tisok Aberya. Yes, Tisok, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Tisok, umurag wala kay audio. Pilipinas and world. Labi na nga dahito nakatutok yan na hiton pan Merkulis Santong edisyon iton Good Morning Eastern Visayas. Yes, di kami ato natin ng mga kausap PBS, PCO, ang mga ka-RP natin, Ma'am Eileen, musta you? Mga kausa natin ini PIA, Philippine Information Agency, Northern Samar, ginmamayo ni RD, Rayan Arinto, yes, Adaliwati, Sir Claudie Kayunda, natin naman kapatid, Akadema DYDC. Siyempre, nataliwat mga ka-RP, DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Yes! Siyempre, natin mga kausa, dida naman kanda, Ma'am Dalia Urit, kanyo ate Dalia Urit, musta you, kanda Sir Dodens and Company, didihamon, as in, magpapakitang gila si Mr. Sun as early morning, pagbuniya san adlaw, nagbabadya na talaga nga magiging madagaang mapaso. Ito naman Merkulis Santo, ngani nasa ring didi, ito naman Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ikina-adlaw inhira morning and afternoon, nagsishare po hit Borongan City Daily Weather and Air Quality Outlook. Nasa ring didi nga ang pagtaga rainfall 1 is 0 mm. Siyempre, chance of rain is 0%. Tapos, ang heat index, iyay, mapalo na kami at 31 degrees Celsius. Ma-range po hiya 22 to 31 degrees Celsius. And our air quality is good. Courtesy hatun amon. Maribong pa nga kagagabaan sa napadayon na mga pagpalanggaon. Balita ini po nga datos in nahitutunoin yan sing kiton na pag-asa. Gratis ini iton automated weather system nga ikipahes. Di naman iton nakaasentar iton rooftop iton Sidremo building. Pag taga-trafiko di hamon na syudadan Borongan iyay medyo mahawan ito namang kakalsadahan diri sugad din kabise. Darabahi paggaminakal iton petroleum products. Balita human naman man masok kakalip adton mga nang graduar. Congrats. And pag taga-tubig, okay sa didi. Waray abisohin power, water disruption nga serbisyo. Pag taga-kuryente naman, so far waray liwat didi abisohin pagpareng hiton kuryente. Pero ay kala, kinahanglan laging handa kita mga kapatid kay anytime napisok ni diton amon serbisyo elektrisidad sugad kagabihan nagsisirum kung kailan pa kailangan siya hindi pahiya nawawara. Balita, oo, mapinala kay naghiha-iha pa naman tapos kunwari madaling kakato pag off hadton mga ekipahes kay in
dinihim makurili ano adton nga kuryente didito ni mga kausa o hino pa man aton dida mga kapatid kung ma-brown out din magluluya ito na kuryente kinahanglan aton dadagmiton pag off pag unplug iton aton mga ano ini mga ekipahes para diri mahibang daw nasa ring naman ang Isabel kung mapay nalaliwat aton namon didi kooperatiba in nag-anunsyo liwat nga adton kung ano adton kausa nasabi nga brown out kanan in GSAP ngayon hiya tapos so iraliwat gin malaka remedyohan adton natin mga kapatid ang Isamelco in base didi hadton ira pa impormasyon thanks liwat ano kay naga-update talaga hirahamon aton ira mga ano ini mga valued nga mga konsumidor. Yes, base daw gud kunadton NGCP nag-request ano aton Isamelco NGCP para makapag-load transfer ha Santa Rita 69 kV line. So nagkamay dahin problema adton Taft Borongan nga linya asya may dida portion nga nag-trip. So didi kami kumuha na hadton ang Isamelco han kuryente via na dini naman ha Santa Rita 69 kV line kasi siya naman maupay nakaloop na ito na serbisyo ito na kuryente kung nag-aaberya didi ha right Samar jadi kami kukuha ha sa didi naman ano ha kinapundan pagtagapas orden big check liwat kasi as in visible ito natin na mga masasarigan nga mga pulis pero sa iton Philippine National Police di syudadhan Borongan nga sugadman ito niyas PPO. Ito, adi naman adton amon ipapatikim nga mga balita. Iyay. Para adton mga nagbabudget ita ira gutikse ba ubi sa pagait daruda kang income niton pamilya nag-increase di hamon adton taripahan kuryente ani lakip iniyan iton amon ipapatikim nga pasiuna nga mga balita pero unahan taglanay uy ngayan ito natin di ka partner naman super taking engineer hitay stasyon DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan engineer RV the Diyos siyempre aton amon is nga nagmamayuyuham Tita Ruth Abunda adi aton amon may babalita sobra 661,000 pesos nga insurance claims igin panhatag han PCIC 159 nga parag uma dito naman ha Dolores is rice granary po yan di naman ha amon ha este ito adi pag taga kuryente yay taripan kuryente Isamelco naghataas in sobra 2 pesos paran bulanan Marso nga amon mga kabaraydan syempre namang king konsul sa kuryente. Borongan City Mayor Agda utro nakipagpulong to the presidents paghatag in subsidihan lokal nga pamunuan ginhapsay thanks liwat nga da naman han DOA nagsusumpayan na itong mga lokal nga pamunuan ng Department of Energy LG Borongan LPCC nagdumara o nagpapadayon itong monitoring ng mga gasolinahan na syudadhan Borongan. Tanginiyo mga good morning Eastern Visayas ang detalye na sabi nga mga balita niyong taod-taod ditong pagbalik ay kaduha nga paypay itong good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, Atisok, thank you so much sa imong mga impormasyon diha sa Borongan City. Ano ato kita mga igala, biyahe kita ngadto sa Calbayog City. Kinsa man natong ano ba from Calbayog. Ano kung wala sa Calbayog, biyahe kita ngadto sa Philippine Information Agency. O paingon kita sa norte, sa Samar. Ato pa kumustahon kung kumusta ang update ngadto panahon ug ang mga naguna nga balita. Inagi kang Mamay Lynn Diaz. Yes, Mamay. Good morning.
Good morning. Good morning. Eastern Visayas. Okay, good morning, Ma'am Dalia, Ma'am Zoc, Sir Glody, and Sir Jean. Didi Hakatarman, naggumawa si sa haring araw pero kagabi grabe ang hagkot ngan kakulop may da nagtariti kami didi may siya nagbuhos gihapon an tariti ngan kagabi grabe ka hagkot parang nagbalik ka December nga panahon ay mo didi ang kuryente naman sa pagtaga kuryente abiso ang NGCP nga sa pizza 12 advance mag-isip ang NGCP and Norsa Milco. Mayaon kami what power interruption of around 18 hours. Wow, So from mataas. 6 a.m. until around midnight. Mo ito nan ira ginhatag nga announcement. Nga wala kami didi problema sa namon mamurayawan amon didi yan na kamutangan sa Norte San Samar, labi na siniya na nga Semana Santa although nag-andam an aton mga local government units sa era mga oplan Semana Santa para sa pagbantay labi na sa mga magbiyarahe kay damuan pero na-notice namon niya na kulang nagbiyahe ambot Mahal. na nagmahal ang Mahal pamasahe gasolina. nagmahal ang gasolina kulang biyahe and may mga sarakyan adin na sa parking nag-scooter na lain na diri na good mas preferred nila mag-scooter kaysa sa four wheels ngan for the information of kahapon kasi Tuesday di sa amon every Tuesday nag-change an gasolina ang presyo ng gasolina as of kahapon sa Shell nga nakuha namon ni data ang V-Power pumalo sa 142 per liter ang V-Power ang diesel 135.30 and gasolina nga premium 107.20 ngan ang unleaded 106.30 so dako itaas gyapon ang gasolina grabe ka mahal ngan amo itong didi ang obserbasyon namon obserbasyon ko kulang na nabiyahe kung mamingaw ang kalsada labot sa Semana Santa okay and aton niya na aton wala na kita oras halipot na laan akon headline for second part sa programa 27 nga dati nga mga rebuilding nga na components sa batch 10 ang nagtapos sa formation track nga ginrecognisar dira sa completion ceremony ginhimo sa Ibabaw Hall ngan kulminasyon sa Women's Month nagmanilampuson nga may da kita may good news kita yan na pala gumawas kuan ang GSIS maya na ginhawa balik ginhawa GSIS balik ginhawa ibabalik ang aton deduction sa loan nga tanan nga loan from December, January and February wala kon interest i-extend na lang 3 months ang aton pagbayad continuous ang deduction pero ang ibabalik sa aton ang 3 months o garing ka ang pag-apply sa GSIS touch application sa aton mobile so that is good news pero kay kung labi na sa aton mga dagko alone maibabalik for 3 months pero ma-extend lang aton payments anyway amo ito na nabati sa didi sa Norte San Samar ini si Aileen Lasondias sa ngaran ni Regional Head Rian Ariento back to you Ma'am Dalia. Ma'am Dalia, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat. Thank you so much, Ma'am Eileen Diaz, all the way diha sa PIA Northern Samar. Gano atong balikan sa Radyo Pilipinas Calbayog. Kumpostahon na to ang Calbayog City, pinaagi kang Sir Jean Navilon. Yes, Sir Jean, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean, good morning. May daba sa Calbayog? Basin wala pa na ready si Sir Jean. Nabiyahe kita nga to sa Baybay City. Pag inanuho na to ang update nga to sa Baybay City, pinaagi kang Sir Glody Kayunda. Sir Glody, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Salamat, Ma'am Dalia. Good morning, Visayas State University. Good morning, Baybay City.
welcome sa atong tulumanon karon ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kinisig Glodik kayunda ug akong kauban si Jexter Kizon ang magatud kaninyo og balita og update dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Good morning sa atong mga kauban sa atong partner stations sa Radyo Pilipinas Borongan City kang Atisok, sa RP Calbayog kang Sir Jean og sa PIA Northern Samar kang Ma'am Eileen. So good morning ug sa atong mga suking tigpaminaw sa Tibuok Region 8, good morning. So ang update diri sa weather sa Dakbayan sa Baybay, sagol ang panganod og adlaw no karong buntaga nga adunay taas nga temperatura nga moabot sa 90 degrees Fahrenheit o 32 degrees Celsius ug hining hangin gikan sa amihan. So karong gabi mga higala adunay pipila ka panganod og muubos ang temperatura sa 20 o 24 degrees Celsius uban sa hining hangin gikan sa ENE. So walay gila uman nga ulan. Og update sa pagtaka-kuryente, walay nakatakdang power interruption sa Dakbayan sa Baybay. Samtang nagpadayon ang normal nga supply sa kuryente, adunay pahibalo ang Leyeco 4 bahin sa Semana Santa no. Adunay holiday advisory. So karong adlaw mga higala, kung na po may bayro nun, pwede pa pumuhabol og bayad no sa April 1 ang transaction karon alas 12 sa udto lamang ang pagbayad sa kuryente. Pero ang bayad sa kuryente mo dawat gihapon hangtod sa alas 5 sa hapon no. So Abril 2 walay transaksyon, Abril 3 wala gihapon yung transaksyon. So ang bayad pinagi sa GCash o uban pang online payments padayon nga dawaton niining mga adlaw. Mobalik ang normal nga operasyon karong Lunes, Abril 6, 2026. So update sa pagtaka-kori tubig, walay nakatakdang water service interruption sa atong lugar. Samtang normal ang supply sa tubig, aduna usay pahibalo ang Baybay City Water District karong Semana Santa no. So Abril 1 bukas hangtod alas 12 sa udto lamang. So Abril 2 walay opisina, Abril 3 walay opisina. So mahimo gyapon magbayad pinagi sa GCash ug uban pang online payments. Mobalik ang normal nga operasyon karong Lunes, Abril 6. Update sa peace and order dinhi sa Dakbayan sa Baybay, nagpadayon ang ligon nga kahimtang sa Kalinaw ug Kahapsay sa Baybay City. So niadtong Marso 31 nagpatuman ang Baybay City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio og pulong-pulong og dialogo uban sa mga residente aron mapaligon ang kahibalo sa kaluwasan atol sa Semana Santa. Gihatagan og giya ang komunidad bahin sa crime prevention ug safety tips, isip kabahin sa pagpaligon sa operasyon sa kapulisan pinaagi sa EMPO program. Kini nga kalihukan nagtumong sa pagpugong sa kermen ug pagpalambo sa kooperasyon sa komunidad alang sa malinawon og selebrasyon sa Semana Santa. Og update diri sa Visayas State University. So sa mga hilig mudagan no, magpahigayon ng Visayas State University og Fun Run 2026 isip kabahin sa ika-102 nga anibersaryo. So karong Abril 26 tuig 2026 alas 4 sa buntag no. Maggunad ang maong fun run sa may VSU Lower Oval Grounds. Ang 3-kilometer run bukas kini alang sa tanan estudyante man, alumni, pamilya o bisita. O ang deadline sa registration karong Abril 17 tuig 2026. Og mao katong update dinhi sa Dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balitang nahikay, duha ka opisyal sa VSU Legal Office nakabot ang kinatas-ang pwesto sa National Data Privacy Certification Exam o VSU Meteorology nangibabaw sa National Convention. Gipakita ang panuki-duki alang sa disaster ready nga Pilipinas. At ang mga detalye niining mga balita sa ikaduhang bahin ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Balik diha sa imo Ma'am Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat sa mga pasyonang impormasyon na Sir Glody Kayunda diha sa DYDC Baybay City. Yes, para sa mga headlines nga nahipo sa Radyo Pilipinas Calbayog, MDA kontra Schistosomiasis ginbuhat sa mga barangay San Calbayog.
o TESDA Samar ug LGU Calbayog ginparigon ang partnership para sa mas hilawig nga skills training. Well, for our update din sa Southern Leyte, hingpit nga nagpakita si Haring Adlaw, maayo ang ato nga panahon. So we expect nga medyo mainit gyud ang ato nga panahon karong Miyerkules Santo. Sa atong mga diboto nga plano nga mag-visit sa iglesia, please make sure nga hydrate yourselves kay grabe ka init ang ato nga panahon dinhi sa Southern Leyte. Gani base sa pag-asa moabot sa 37 degrees Celsius ang heat index sa karong adlaw. So amping sa ato nga mga kaigsunan nga mugawas sa ilang nga panimalay. Update sa ato nga sugang dagitab. Bisan pa man og Miyerkules Santo, walay hunong nga sa kining power interruption ang ato nga Suleko. Yes. Oo, kay karong adlaw nga Miyerkules adunay scheduled power interruption alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Diha sa Barangay Mantahan sa Dakbayan sa Maasin. Lakip sa mga maapektuhan mao ang mga establishmento o residents diha sa San Jose Catholic Chapel paingon sa DepEd Provincial Building. Ug uban pa nga mga silingan nga o establishmento, ang hinungdan niini mao ang pagpahigayon og replacement sa transformer diha sa ato nga GSIS sa Barangay Mantahan. So gihangyo ang ato nga mga konsumidores sa pagasabot niini. Hopefully masayo-sayo ang pag-restore niini aron dili kayo init no sa ato nga mga konsumidor karong udtong tutok. Sa atong mga naipos nga balita para karong adlaw, Dakbayan sa Maasin, gipasidunggan sa Tax Campaign 2026. Duha ka huwanang mag-uuma sa St. Bernard, gianda malang sa internship sa Taiwan. 20 ka mga individual hired on the spot sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Hinunangan. Bueno, sa ato nga pagbalik mga Corpi, ato nagyong masaran ang hingpet nga detalye nining ato nga mga nahipos nga balita. Standby kay mo balik pa kita human lang nining mga pipila nato kapahinumdom. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Hala, uy! Dali ano ba nagguba sa akong bag? Kamahal ba yaani? Saya nga sa kwarta, besh. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo
ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. And yes, we are back mga ka-RP atong oras. Alas 8:38 na sa buntag. Parayon lang gihapon kamong nagpaminaw sa atong programang Good Morning Eastern Visayas. Yes, good morning dayta kang Ma'am Charmaine Caraga, kang Judith Rivera Gariblay. Yes, thank you so much sa inyo nga pagtan-aw karon sa atong Facebook live stream. Ano, dili kita maglangan mga ka-RP atong sabot at nang ihatag ang informasyon na mga nagunang balita ngadto sa Borongan City. Pinaagi ka nga ti Sok Aberya. Yes, ati Sok, good morning pagbalik. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Otro damo nga salamat sa ka-RP Dalia Urit at Will. Balitahan nata diton agrikultura sobra 661,000 pesos nga insurance claims iginpanhatagan PCIC ha 159 nga parag-uma habong Dolores dida probinsya iton sinirangan Samar ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. 121 pesos nga insurance claims, 61,921 pesos nga ang iginpanhatag ha 159 nga mga parag-uma habung Dolores tikang ha Philippine Crop Insurance Corporation PCIC Provincial Extension Office. Ang panhataghan cheque ginpangunahan ni PCIC Provincial Extension Office Team Leader ngan Insurance Underwriter Cresley Montaliana ngan Administrative Assistant Jessa Marie Pumarejos hapakig-ordinarhan Office of the Municipal Agriculturist ng Dolores nga ginpapanmunuan ni Municipal Agriculturist Dean Ralph Almasan upod adton ira mga staff. Ang mga benepisyaryo amon mga parag-uma nga napektuhan han magkaiba-iba nga kalamidad labi na an baha sugad han mga peste ngan sakit ha pananom nga nagresulta in dako nga kadaot ha ira mga ani. Sumala PCIC an katuyuanan han panhatagan insurance claims amon pagbulig ha mga parag-uma nga makabawi tikang ha ira pagkalugi ngan makapagpadayon han ira pakabuhi ha agrikultura lakip nan pag-andam para ha masunod nga season han pagtanom. Gintagan doon liwat han mga opisyal an importansyan crop insurance sugad nga proteksyon kontra hadiri malikyan nga mga risgo ha agrikultura ngan ginaghatan iba pa nga mga parag-uma nga pagparehistro ha programa.
An aktibidad nagpapakitan padayon nga kooperasyon han PCIC ngan han lokal nga gobyerno han Dolores hapag parig-on ngan pagsuportan sektor han agrikultura ha Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen, Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean? Sa detalya din report ni Charm Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat san Calbayog City Health Office kasugbong an LGU ug sa pagpanguna san Bagakay Primary Care Facility ang serye san Mass Drug Administration MDA kontra schistosomiasis sa mga sakop nga barangay. Katuyuanan san inisyatibo nga pakusgon ang kinaadman san komunidad bahin sa sakit, maaghat sa pagkarawat san preventive treatment ug pahuguton ang kapasidad sa lokal nga gobyerno sa paglikay ug pagkontrol sini. Sa direksyon san Program Coordinator Antonina Uy, ginsigurado san Bagakay Primary Care Facility ang tuhay nga koordinasyon sa butnga san health teams, mga opisyal san barangay, eskwelahan o iba pa nga kasugbong sa komunidad subay sa national protocol. Nagbuhat liwat sa health education ug advocacy sessions kundiin gin-eksplikar sa mga residente ang kausa, pamaagi sa pagsarang, paglikay ug importansya sa pagsunod sa pagpabulong kontra schistosomiasis. Ginpaunahan ini sa mga health education and promotion officers. Durante sini, naghatag ang health team sa praise kwantel sa mga kwalipikado nga individual, lakip ang mga bata nga eskwela pa para masiguro ang mas hataas nga treatment coverage sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. 37 nga mga rebuilde, ngayon naging nga ngaranan nga peace builders, ang manilampusan nga nakatapos ang formation program, ang ginrecognisar lida sa ginhimo nga completion ceremony sa ibabaw hall sa naglabay nga semana. Ini ang ika-batch 10 sa mga nagsurrender nga mga dati rebuilde, nga nag-agi sin upat ka bulan nga formation track programa ginpapahamtang sa gobyerno probinsyal pinaagin sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Balay Darangpan. Kaparte sa upat ka bulan nga formation track sa alay sa Balay Darangpan ang pag-aram, pagbasa, pagsurat ngan pag-ihap, pinaagi sa alternative learning system, deradicalization, personal development, pagtutdo sa pangabuhi, dida sa skills training nga gigkondukto sa iba-ibang ahensya sa gobyerno ngan kaapig gyapon ang pagtanom sa pagtuo ngan pagkilala sa makagarahong nga Dios. Nasugad ang sayo nga peace builder dida sa testimonya nga diri nila malilimtan ang bulig ngan giya nga ginhatag sa ira ngan tungod sini andam na nira atubangon ang tagsa nira nga kinabuhi sa hulag ngan makabalik sa komunidad. Tatagan namon importansya ini nga ikaduha nga chance nga ginhatag sa amon ini nga oportunidad sin makapangabuhi, sin mamurayaw, sugad ni Maribel Familiar. Sa atubangan sa mga peace builders, stakeholders ng members ng PTF, LCAC ng PTF Balikloob, nasugad si Governor Harris Ongchuan, ini ang makahulugan nga parte sa kabug-usan nga reintegration process nga ginagyan sa mga dati rebelde, ang pagselebrar sa bago nga pagtikang sa kinabuhi nga puno sa paglaom, dignidad, nga oportunidad. Iyagin pamatud-an sa ng gobernador sa kadatagsa sa iyo nga bumalik sa syudad nga anungod nga kusog inasusukol san kaisog nga tubangon ang kinabuwasan. Makuri an iyo ginagian pero ginpili niyo ang pagbag-o, ginpili niyo ang mamurayaw mga pamuruko. Dadan niyo an iyo naibaruan sa Balay Darangpan, ipaangbit niyo ang iyo istorya, pamatud iniyo nga ang tawo nga nagbabag-o kaya magdara kahayag para sa iba. Magburong yun kita, ipadayon ang pakigbisog para sa mamurayaw nga kauswagan. Gida sa seremonyas ang 37 nga nagtapos sa programa, inakakarawat sin kabuusan 1 pesos para sa livelihood immediate assistance tikang sa gobyerno probinsyal ng 17
morning, Eastern Visayas. Uga lang sa mga balitang nahikay dinhi sa dakbayan sa baybay, duha ka opisyal sa VSU Legal Office nakabot ang kinatas ang pwesto sa National Data Privacy Certification Exam. Alang sa mga detalye aniya si Jexter Quezon. Nagpabilin ang Visayas State University kon VSU nga usa sa mga institusyon nga nagpalambo sa kausayan sa data governance human manguna ang duha ka miyembro sa legal office niini sa gipahigayon nga ODPP Bronze Badge Certification Examination nga gipahigayon sa Carmona City, Cavite niadtong Pebrero 23 hangtod 27, 2026. Ang maong pagbansay og eksaminasyon gipanguluhan sa Organization of Data Privacy Professionals Incorporated kon ODPP, usa ka SEC-registered ug non-profit nga organisasyon nga nagtinguha sa pagpalig-on sa propesyon sa data privacy sa Pilipinas. Si Legal Affairs and Services Director Attorney Karen Abigail Monteron mikabut sa unang pwesto sa marka nga 99%. Gisundan kini ni Legal Assistant 3 Attorney Riza Tiris P. Manungsong nga nakakuha sa ikaduhang pwesto sa marka nga 98%. Ang Data Privacy Tactical Course for Data Protection Officers usa ka programa nga naglakip sa pagbansay o pagtimbang sa kahibalo sa mga partisipante kabahin sa Data Privacy Act of 2012. Matod pa ni Attorney Monteron nga andam ang legal office sa VSU sa paghatag og giya ug kompedensyalidad uban sa ilang data privacy ug freedom of information kon FOI services. Sumala pa sa ODPP nga ang Bronze Badge usa ka timaan sa lig-on nga pundasyon sa kahibalo sa data privacy ug nagpakita nga ang mga nakapasar adunay kapasidad sa husto nga pagdumala ug pagpanalipod sa datos sa digital world. Jexter Quezon, DYDC-FM, Good Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Jexter Quezon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa itong update din sa Southern Leyte, 20 ka mga individual hired on the spot sa bagong Pilipinas service chauffeur sa lungsod sa Hinunangan. Ano ang report ni Aljon Malot? Radyo Pilipinas. Report. Yes, Aljon. Hired on the spot ang 20 ka individual sa gipahigayong bagong Pilipinas Service Fair 2026 sa Hinunangan, Southern Leyte. Nasayran nga maong fair kabahin sa inisyatiba sa Department of Education kun DepEd nga nagtumong sa pagtabang sa mga bagong graduado nga nanginahanglan og trabaho pinaagi sa pagpadali sa proseso sa pagkuha og libreng pre-employment documents, oportunidad sa trabaho ug dugang kahibawo alang sa kaugmaon. Nagkahiusa ang nagkalain-laing ahensya ug pribadong sektor aron masuportahan ang kalihukan, lakip na ang National Bureau of Investigation, Pag-ibig Fund, Philippine Statistics Authority, PhilHealth, Social Security System, Technical Education and Skills Development Authority ug Department of Labor and Employment. Mi paambit usab og suporta sa mga kalihukan ang mga pribadong kompanya o institusyon sama sa Southern Leyte State University Hinunangan, JNT Express o uban pang lokal nga negosyo. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang taripahan kuryente ay sa Melco naghataas sin sobra 2 pesos han bulan han Marso. Ang detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatuman hindi ka nga pag-umento hataripahan kuryente ang Eastern Samar Electric Cooperative kundi sa Melco yan ang bulan han Marso 2026. Diin umentado hin sobra 2 pesos kada kilowatt hour ang babayaran han mga konsumidor. Tika nga presyo nga 12 pesos 42 centavos kada kilowatt hour han bulan han Pebrero, sina kainiya na 14 pesos 57 centavos kada kilowatt hour ang taripa para mga residential consumer. Usa nga paghitaas in 2 pesos 14 centavos kada kilowatt hour. Umintado gihapon ang sukot han commercial, industrial ngan public buildings. Aada na 13 pesos 23 centavos kada kilowatt hour han Marso, di ka nga naglabay nga 11 pesos 16 centavos han Pebrero. Subay han report han isa Melco, anda ko nga rason han pagsaka aman paghitaas ang generation system charge nga inabotin 7 pesos 41 centavos kada kilowatt hour han Marso kumparahan 5.61 la han Pebrero.
Pebrero. Iniin matapos aprobaran ang Energy Regulatory Commission kon ERC ang power supply agreement habot nga ni sa Melco ngan KSPC diin ginkolektahan supplier ang net difference nga interim relief ng final approved rates nga nagkakantidad hinaros 7 milyones pesos. Dugang pahini ang paghitaas ang system loss ng local taxes nga nakadugang gihapon han kabugusan nga kabaraydan han mga miyembro konsumidor. Ginklaro pa han management han Eastern Samar Electric Cooperative nga ini nga adjustment indiri pa kaupod ang epektohan krisis sa Middle East sanglit posible pa nga magkaaden dugang nga pagsaka han taripahan kuryente han masunod nga bulan dependehan sitwasyon han merkado han enerhiya. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. 8 minutos na lang antes mag-alas 9. TESDA Samar ug LGU Calbayog ginparigon ang partnership para sa masilawig nga skills training sa detalye den report ni Charm Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Mas ginpahugot san TESDA Samar Provincial Office ang pakigsumpayan sa lokal nga gobyerno san Calbayog para mas mapahilawig ang pagpatuman, technical, vocational education and training TVET program sa syudad. Ginpangunahan ni Provincial Director Rolando Bade ang inisyatibo nga nakatutok sa mas marigon nga partnership para mas sigurado nga ang mga training program ang nakabase sa panginahanglan ug prioridad san Calbayog. Ilarom san kolaborasyon utro gintagan doon san TESDA Samar ang era commitment nga pahilawigon ang access sa skills training, pataason ang kapasidad san local workforce ug suportaran ang padayon nga pag-uswag san lokal nga ekonomiya. Katuyuanan san partnership nga matagan san mas damo nga oportunidad ang mga kalbayognon linabina ang mga kabataan ug nagbibiling san trabaho pinaagi san dekalidad ug relevant nga technical vocational training nga mag-aabre san damo nga trabaho ug panginabuhian. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Mipakita og kahusayan ng meteorology team sa Visayas State University Ginabat ang paghatag importansya sa gobyerno probinsyal ngan magkadurilain na ahensya sa gobyerno dida sa mga kababayenan sang ginpakita nga suporta sini san padayon nga advokasya ngan kampanya diri ila pagproteher pero dida san paghatag kusog o empowerment ngan san pag-isa san dignidad sa kada tagsa. Sayo san patunay mao ang mahinungdanon nga pagtapos o kulminasyon san selebrasyon san Women's Month na ginhimo sa Ibabaw Hall na ginatindiran san magkadurilain nga sektor san komunidad. Dida san tema Lead Like the Babaylans, Pilipinas, nasugad ang tatay sa probinsya nga samtang ginratagan naton importansya ang kontribusyon san kababayenan ig komiter liwat naton ang paghatag sa irakusog ipasiguro nga ang tagsa nga Filipina ini ang oportunidad maging leader, maging instrumento san pagbabag-o san komunidad para san mainuswagon nga kabubuhason. Pero nasugad ang gobernador nga bisan niya ang kita natatagamtaman nga katumanan ngan pagmanilampuson san programa sa luyo sini ada lagi hapon ang ayat san VAUSI. Kaya iya ginsad ang mas mapagpakaupay pa sa programa nga ipapadangat sa gobyerno probinsyal dida san mga inisyatibo para sa gender and development. Dida san kulminasyon na ipahamtang liwat ni DSWD Regional Director Grace Hubong ngan iya ginpamatud-an ang importante nga papel san kababayenan dida sa nation building ngan iya ginisa ang ginbubuhat sa iya ahensya kumo pangunahon nga buhatan nga nagkakalinga san panginginahanglan san kababayenan. Antes magtapos ang programa, ginpasidunggan ngan ginkilala ang mga local government units o mga bungto nga yaon high functionality rating san ginhimo nga LCAT VAUSI Functionality Assessment sa naglabay nga tuig. Ngandihan ginaghat ni PSWD o Jen Darish anya tanan nga kababayenan nga ipakita ang ira kakayahan manguna mamuno daraan bertud kumusayo nga babaylan matatag mapagkalinga nga naghatag kusog san igkasi babaye. Ngan para sa akon panamilit
Katapusan na akong nadto nga niyo sa ngaran sa namong Regional Head Rian Arento, ini si Eileen Alazan Diaz sa Philippine Information Agency Northern Samar. Nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Ma'am Dalia. Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, VSU Meteorology nang ibabaw sa National Convention. Gipakita ang panukid-ukay alang sa disaster ready nga Pilipinas. 2026 Annual Convention nga gihimo ni atong Marso 24 hangtod 25 sa Luxent Hotel, di nilang gipresentar ang mga panukid-ukay nga makatabang sa pagpaligon sa disaster preparedness sa nasud. Gipakita sa VSU ang ilang pagtuon sa nagkalain-laing isyu sa klima ug panahon. Si Miss Arian Ayesa Villamor Zabala mipresentar og oral study sa mga bagyong nakaapekto sa Pilipinas. Samtang si Miss Sara Norin Merto Casas naghisgot sa rainfall contribution sa non-tropical cyclone vortices sa northeastern Mindanao gikan sa tuig 1979 hangtod tuig 2020. Gipresentar usab ni Miss Kimberly Nicole Artigue Estremos ang case study sa extreme heat stress sa Eastern Visayas, samtang si Charlindo Torion mipasiugda sa Project WISE aron mapalambo ang weather literacy sa komunidad. Isip kabahin sa World Meteorological Day 2026, miapil usab ang team sa learning tours sa UP Diliman Institute of Environmental Science and Meteorology o ABS-CBN News and Current Affairs aron makita ang modernong weather monitoring ug broadcasting. Kini nga mga kalihukan nagpaligon sa misyon sa Philippine Meteorological Society sa pagdugtong sa akademya ug operasyonal nga sektor ug nagsuporta sa pananawon sa DOST Pag-asa alang sa usa ka weather ready, climate smart ug ligon nga Pilipinas. Pinaagi sa panuki-duki ug inobasyon, nagpadayon ng VSU sa pag-amot sa paghimo og epektibong early warning systems o pag-andam sa komunidad batok sa mga kalamidad. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 2 minutos sa dili pa mag alas 9 sa buntag sa atong katapusang balita. Dakbayan sa Masin gipasidunggan sa tax campaign 2026. Aniya ang atong report. Radyo Pilipinas report. Nakadawat og pasilungog ang lokal kagamhanan sa Masin isip usa sa mga awardee sa 2026 tax campaign nga gipahigayon sa Bureau of Internal Revenue Masin District o RO090. Ang maong pasilungog gihatag isip pag-ila sa dedikasyon ug paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa pagsunod sa mga regulasyon sa buwis. Sumala sa mga opisyal, nitamod sa ilang tax compliance ang dakbayan nga nagpakita sa ilang responsableng papel sa pagbayad sa buwis. Gipasabot usab nga ang pag-ila nagpaligon sa papel sa syudad isip kasaligan nga kauban sa gobyerno sa pagpatuman sa mga programa ug serbisyo alang sa katawhan. Balita gikan sa Bureau of Internal Revenue para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, bueno, 1 minuto na lang sa dili pa mag alas 9 sa buntag atong panamilit round. Ito ta sa Burangan City, pinagi ka nga Tisok, Aberya. Yes, sa Tisok. Yes, dagang salamat ka RP Dalia nga hininga higayon hininga punto kami in mananamilit na pero temporaryo la mga ka good morning Eastern Visayas nga nangaran po ito namon SM nga nagmamayuy haam ni Ate Ruth Rivera Abunda Ate Sok maging blessed po ito naton Semana Santa. Makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Yan sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol si Engineer Juven Cardenas, ini ang iyo surgon sa kanginan Jean Navilon, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ug mao kato ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 alang ning atong tulunon ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayunda kang kauban si Jexter Gizon hangtod sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon. May God bless us all. Good morning, Eastern Visayas. Yes, and there you have it, mga good morning, Evie. Mga kato mga naguna nga balita dinhi sa Rehiyon 8.
Sa Southern Leyte, sa ngalan sa tunga station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara orin. Daghang salamat po sa tukawan sa Master Control, Kuya Rito Cabales, o nga tunga intern sa Southern Leyte State University. Pahinumdum lang, maintenance work taugma, ug sa adlaw nga Biyernes. So, dili mabati ang Radyo Pilipinas sa Sogod. Magkita-kita ta sa Domingo o Lunes pohon. Yes, mayong buntag o good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.